Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, si Mami Min po spotted. Dito mo nakita na yung kapiitan po ni Ma'am Kath mga kasembreros ay bunga rin no, ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang, especially ni Mami Min mga kasembreros. So medyo hindi gaanong dinig yung boses ni Mami Min Bernardo dito. Pero nakita natin na she's talking with fans mga kasembreros of Ma'am Catherine Bernardo. So grabe no, very down to earth talaga. Nakita mo sa kanilang family, yung upbringing ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden ay pareho mga kasembreros. Si Daddy Bay, ganun din sa pagdisiplina kay Sir Alden. Tapos si Mami Min din ay ganun din po no, pinalaki silang maayos ng kanilang mga magulang mga kasembreros. Kung kaya match talaga sina Box Office King at Box Office nominal superstar mga kasembreros at star Ma'am and Sir Alden. Match no, kahit sa mo tingnan, match sila sa ugali, sa pagkakalog, sa achievements, sa level mga kasembreros. Pero syempre no, when it comes to business talaga ay maraming franchises no si Sir Alden mga kasembreros. Pero si Ma'am Catherine din ay mas maaga, kasing mas bata nagsimula si Ma'am Catherine, kung kaya yung kanyang mga naipundar ay billion din mga kasembreros no. Tapos may insurance pa sila no, kasi yung life insurance din after 10 years pwede mo siyang withdraw, pwede mo siyang maipundar na investment, yung Isla Amara nga ni Ma'am Catherine, and so on mga kasembreros. So si Sir Alden, although mapa-teenager na siya nung nag-start, ay si Ma'am Catherine naman ay nag-venture din siya sa business mga kasembreros. So ang mga kapirahan nito ay alam mo na mga kasembreros. So yun po mga kasembreros no, and the next item natin, so ito na nga ha, new movie alert, bago yung ibang Kathleen items natin. Bagong movie alert ito mga kasembreros ha, kasama sina Direk Cathy Garcia Sampana at saka sina Ma'am Maricel Soriano, The Diamond Star mga kasembreros, na ang title po ng bago nilang pelikula ay Meet, Greet and Buy. So napaka no, parang na-curious tuloy ang mga fans dito mga kasembreros kung ano yung maging takbo. Pero palagay ko kasi based sa teaser na binigay nila or in-upload nila mga kasembreros, parang si Ma'am Maricel Soriano sumasaway sa mga maliliit niyan anak. Tapos si Ma'am Bel Mariano no, kasama dito of course sina Piolo Pascual, si Ma'am Bel Mariano, Carlos J.K. Labajo at saka si Sir Joshua Garcia mga kasembreros. So Star Cinema, so panibagong na naman ito, panibagong nakakantig na istorya na kumapa ng hatid ni Direk Cathy. So sabi nga dito sa PhilStar, the film will be Garcia Sampana's follow-up to her Hello Love Again last year, with Catherine Bernardo and Alden Richards having tackled family-centric movies in the past like Four Sisters in a Wedding, Seven Sundays, and 3 Words to Forever. So grabe no, talagang pag siya Direk Cathy, talagang tago sa puso ang mga pelikula nito mga kasembreros. So nagpatanyag palalo ay itong Hello Love Again nga ng Kathleen mga kasembreros. So ayun, si Piolo Pascual ay ang pinaka last na movie niya yata is yung family-centered na pelikula niya na dekada 70 no, over 20 years ago. So grabe no, sobrang tagal na pala. May mga pelikula din siya no. Hindi, yung itong Pamilya Sagrado, at saka yung tawag dito, yung Gumburza nga na part din siya mga kasembreros. So pero yung family oriented or family centered na pelikula ay ang dekada 70 mga kasembreros. So aabangan din natin ito na pelikula kung gusto niyo po mga kasembreros no. Maliban sa Kathleen ay maganda rin itong family centered na pelikula ni Direk Cathy mga kasembreros. And then ito, update tayo mga kasembreros. Si Sir Alden ay nag-Instagram story no ng kanilang teaser photo kasama sina Yan sina Ate Yan mga kasembreros. Sabi niya dito is ngayong Sabado na no, puksaan na ang mga stars on the floor kasama ang inyong mga dance authority na sina Ma'am Marian Rivera,
J. Joseph, no? Si Coach J, mga kasambreros, and hosted by Alden Richards 02. Stars na po 7:15. So ano, no? Talagang tinaon nila na. So kasi ang, di ba, ang Pilipinas Got Talent, 7:15 PM din siya nagsisimula. So parang tinapos na nila yun, tapos sina Sir Alden para hindi sila magkabangga, mga kasambreros, sa rating siguro. Yung papalit yata sa Pilipinas Got Talent ay yung Idol Philippines Kids nina Ma'am Julina Magdangal at saka sina Sir Robbie Domingo din yung host ng mga kasambreros, no? So, abangan din yon. Lipat-lipat na lang ng channel. Pero marami na ngayong platforms pwedeng sa TikTok, pwedeng sa YouTube, pwedeng sa Facebook, no? Marami na mga kasambreros sa platforms na pwedeng panooran natin ng mga kumapa ng shows nila. So, yun po, abangan natin yan. So, sa Sabado. Sabado at saka Linggo actually. And then another Instagram story ni Sir Alden. Ayan, nagkakape. Pokemon ang pinapanood ni Pops Alden. So, palagi ko siya itong kanyang nasa baso, mga kasambreros. Sabi niya itong mood, no? Nagkakape or nagchat siya habang nanonood ng Pokemon. Nanonood ba ito yung naglalaro, mga kasambreros? Parang bata na. Pokemon. Ang timeless nitong Pokemon. Ang tagal-tagal na nito, pero 90s pa yata ito. Pero at saka late 2000 ay mapapatok pa rin sa mga kabataan, mga kasambreros, no? Maging sa mga matatanda nga sabi niya dito. Kahit na nga si Sir Alden na hook na hook pa rin sa Pokemon. Naghanap nga siya ng Pokemon sa Japan sa Japan, mga kasambreros, nang pumunta sila ng Thailand, diba? Japan, Thailand, mga kasambreros. And then ito, isisingit ko lang din ito, mga kasambreros, no? Kasi dumaan sa feed ko si Sir John Lloyd Cruz, no? Birthday niya pala today, June 24, 1983 ang kanyang birthday. So San Juan pala parati yung birthday niya, Sir John Lloyd Cruz, mga kasambreros. So 1983 siya isinilang. So 42, no, si Sir John Lloyd Cruz, mga kasambreros, na box office king din sa kanyang henerasyon, mga kasambreros. And then ito, nakakatuwa ito, mga kasambreros, kasi yung isang fan ay dahil endorser or ambassador na si Sir Alden ng Ribisco, ay bumibili na rin siya ng Ribisco crackers, mga kasambreros, kasi nga nasa picture si Sir Alden. So parang naiinganyo ka na bumili, mga kasambreros. And then ito, siguro last item natin ito, no? Si Pops Alden ay, alam ko medyo matagal itong picture, na naka-tuxedo, naka-Americana, si Box Office King sa labas, mga kasambreros. Nasa shoot yata sila dati nito, pero hindi ko lang alam kung kasi na-repost lang po ng isang Kathleen admin, mga kasambreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items for today. So sarado na ang tindahan ni Kasombrerong Dennis for today, June 24, 2025, Tuesday. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And mahal ko po kayong lahat, ha. Maraming salamat po, Kasambreros. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga Kasambreros. Inaalay ko po ito sa ating mundo, no? World peace, mga Kasambreros, especially sa Israel and Iran. Peace, strength, a blessing. Psalm 29 verse 11, may the Lord give strength to His people, may the Lord bless His people with peace. Ang verse nito, mga Kasambreros, ay nagsispeak about dalawang characteristics or dalawang tangible objects, mga intangible objects na kailangan natin sa mundong ito: lakas at saka kapayapaan. So kapag tayo ay may lakas, kapag tayo ay may kapayapaan, blessing pala ito sa Panginoon, mga Kasambreros, kasi sabi dito, may the Lord bless His people with peace. So ang bansang Israel, alam natin biblically, mga Kasambreros, ay chosen people, no? Chosen nation of God, mga Kasambreros, ang Israel. And yung Iran ay Babylon, mga Kasambreros, sa Biblia, which is kumapatalunan, no? Destruction ang kalalagyan ng Iran or Babylon, mga Kasambreros, sa book of Jeremiah and book of Ezekiel, mga Kasambreros, and any other books sa Biblia. So pero in general, we pray and we desire for peace, mga Kasambreros.
This verse beautifully encapsulates the essence of God's care and support for His followers. So yung mga sumusunod, tagasunod, mga kasambreros, yung mga faithful believers at mga anak ng Panginoon ay meron siyang may care and support. Kaya tayo po ay praying na maghari po ang kapayapaan maging sa ating pamilya, no? Bagaman wala tayong hindi tayo nakakaranas ng war dito sa ating bansa, no? Maaring meron tayong mga pinagdadaanan araw-araw. So it serves as a gentle reminder that amidst life's challenges and uncertainties, God is there to provide strength and peace to those who believe in Him. So sa mga naniniwala at nananampalataya, mga kasambreros, hindi lahat may peace, hindi lahat may kalakasang taglay mula sa ating Panginoon. And ang kaibahan kasi kapag tayo po ay mananampalataya at tayo po ay tagasunod ng Panginoon, kapag tayo ay malakas, kapag tayo ay may kapayapaan, we directly and we straightforwardly give thanks, mga kasambreros, sa Panginoon. Kapag hindi naman mananampalataya at walang paniniwala na hindi malakas ang pananampalataya sa Panginoon, mga kasambreros, at hindi anak ng Diyos, ay wala, no? Parang wala lang na hindi sila nagpapasalamat diretsya sa Panginoon, mga kasambreros, because they don't have that personal connection, intimate relationship or close relationship sa Panginoon, mga kasambreros. Para lang yan parang yung magbibigay ka sa isang close friend, magbibigay ka sa isang tao, although no, magkaiba talaga, mga kasambreros, no, kapag tayo magbigay sa ibang tao o magbigay sa ating kapamilya, minsan yung kapamilya pa natin yung hindi marunong pasalamat, no, ibang tao marunong. So pero sa Diyos po ay ito, no, ito yung dapat na kapag tayo po ay may connection at may relasyon sa Panginoon, nature na natin, ugali na natin, mga kasambreros, it naturally flows from our mouth, from our heart, and from our being, mga kasambreros, yung pagpapasalamat sa Diyos. Natural na, parang part ng habit natin, part ng ating trait or behavior, yung pagpapasalamat sa Diyos. Think about it. In times of weakness or turmoil, knowing that we have a source of unwavering strength and tranquility can be incredibly comforting. It's like having a guiding hand to uplift us when we feel overwhelmed or lost. So kapag ito yung tamang time, actually, no, every day, kapag kinakailangan, maliban sa ating daily or regular na prayer moments, mga kasambreros, or prayer schedule sa bahay, ay meron tayong sometimes may tinatawag na emergency cases na you have to pray right away, no? We have to pray right away, mga kasambreros. So silent prayers, no, prayers from the heart, prayer from a righteous and humble person, mga kasambreros, ay definitely effective sa Panginoon. Reflect on how empowering it is to have a faith that assures us of divine support and serenity. Picture a sense of calmness washing over you, knowing that the all-powerful Lord is by your side, ready to infuse you with the strength needed to overcome obstacles and the peace to navigate through turbulent waters. So yung dagok ng buhay, yung everyday challenges natin, mga kasambreros, ay natural na part ng ating buhay. But we have a God, we have an ultimate and endless source ng peace at kalakasan. Kung meron tayong peace, mga kasambreros, it's a blessing. So we have to thank, no, we have to open our mouth, we have to open our lips, mga kasambreros, and our hearts to thank and praise God. So sabi dito, the Lord gives strength to His people, emphasizes that God is the ultimate source of our resilience and capabilities. Strength here is not merely physical, but also emotional and spiritual. So hindi lamang yung lakas natin sa physical, no? Given na yun, nakakatayo tayo, nakakapagtrabaho tayo, nakakapag-isip tayo, but it's yung strength na tinutukoy dito ay yung emotional at saka spiritual. So ang sequence kasi dapat, mga kasambreros, yung pagkakasunod-sunod niya, dapat pinakamalakas talaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay spiritual. Kasi kapag malakas ang ating connection sa Panginoon,
magpa-follow yan. Kaya magpa-follow yung emotional, may patience tayo, may kindness tayo, may forgiveness tayo, may mercy tayo, may love tayo. Magpa-follow yung mental, no? Yung ating isip, may peace of mind tayo, meron tayong magpa-follow because we have a strong and close relationship sa ating spiritual, sa ating Panginoon, mga kasambreros. Yun kasing connection yun yung bridge, yung aspekto ng ating buhay na kung dapat pinapalakas natin to the fullest ay yung ating spiritual. Daily devotion, magbabasa tayo ng Biblia, pinapalakas natin through reading the Holy Word kasi pagkain niya ng ating kaluluwa, pagkain niya ng ating soul. So kapag mahina ang ating soul, mahina ang ating spiritual life, so mahina yung ating pasensya, maikli yung ating pasensya, maikli yung ating forgiveness, basta no, damay-damay mga customers. That's domino effect. Kung kapansin natin, yung mga taong walang close na relationship sa Panginoon, hindi genuine yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, bugnutin yan. Naku, kapag parang mali yung kanilang actions, mali yung kanilang approach towards sa tao, mali yung kanilang approach toward life in general. So the second part, the Lord blesses His people with peace, highlights the divine gift of serenity and harmony, so which transcends human understanding. So kung kaya sa mga bansa, no, sa Israel, sa Iran, mga customers, let's pray for peace, no? Maaring late ko na ito ng isang araw ma-upload yung word na ito, mga customers, but as a whole, no, everyday na ating buhay, dapat po tayong manalangin at saka pasalamatan talaga ang Diyos kapag nakakaranas tayo ng peace. And even without peace, mga kasambreros, ay mas lalo tayong manalangin, mas lalo tayong lumapit at dumulog sa Kanya with all humility, with all pure heart, mga kasambreros, sa ating buhay. And ang Psalms 29 verse 11 ay isang timeless, no, endless reminder, mga kasambreros. Kung after 20 years, after 50 years, the same word, mga kasambreros, the same Psalms 29:11 ang pwede natin gamitin when it comes to asking, praying, and enjoying the peace and strength that God has given us. So unwavering support sa atin ng Panginoon and benevolence, mga kasambreros. It encourages us to seek and rely on divine strength and peace, especially when our own resources fall short. So talagang tayo, no, na-fall short tayo, mga kasambreros, nauubusan tayo ng pasensya, nauubusan tayo ng pag-ibig, nauubusan tayo ng parang gusto ko tang tirisin parang ganun, mga kasambreros. May mga times talaga na sa sobrang inis natin, nauubusan na tayo ng self-control, ng gentleness, ng pagkamahinahon, mga kasambreros. And yun yung mga moments na you have to place yourself, no, in sa point or sa stand ng Panginoon na kapag si Lord Jesus Christ kapag ugali ba ni Jesus Christ na ganito, na ganyan, na ganito. So let's think of Christ-likeness as a whole, mga kasambreros. So as a final thought, when life's deadlines feel like mountains and family stresses feel like storms, remember Psalms 29 verse 11. Trust in the Lord's strength like you trust a sturdy bridge during rush hour, and find peace in His presence like a quiet room after a chaotic day. So ganun, mga kasambreros, kapag yung ating araw ay parang sobrang stress ka, no, sobrang pagod ka, we have to think of the calmness, no, the peacefulness, the strength that God has provided us every single day ng ating buhay. Alright, so it's just a matter of trusting Him all the time. So yun lamang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, peace, strength, no, blessings from God in Jesus Christ Himself. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaran. Paalam po. I love you.